puntong ito, makakausap natin si Undersecretary at Executive Director Eduardo Del Rosario ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Yusek Del Rosario, magandang gabi po. Si Ivan Mayrina po ito. Magandang gabi rin sa iyo, Ivan. May update po tayo sa casualty count, sir? Well, as of tonight, at 6 p.m., ang naitala po natin, 40 ang namatay, 65 ang injured at 5 ang missing. Ito pong paglilikas naman natin sa mga residenteng apektado ng Bagyong Agaton, compromise po ba, sir, dahil na-i-report po ng kasama naming si Dano Tingkungko mula po dyan sa Lanao, marami na po mga access roads ang bumigay. Yusek? Yes, at sa talaan natin, 52 roads and 21 bridges ang not passable. Basically in the affected areas of northern Mindanao and southeastern Mindanao. Dito man po sa evacuation centers, Yusek, I recall ito po sa Compostela Valley, nitong bagyong Pablo ba ito, nung mismong evacuation center po yung tinamaan ng napakalakas sa mga pagbaha at maraming namatay sa mismong evacuation center. Meron po ba tayong ginawang review, sir, sa mga identified evacuation centers natin kung ano yung mga pinaka-safe? Yes, ang Mines and Geosciences Bureau, immediately after the Pablo incident, ay nag-conduct ng information drive at itinuro at sinabi sa local government units kung saan yung mga landslide prone areas. At sa mga nangyari ngayon, wala na tayong evacuation na centers na masabi natin na pinondohan ngayon at pinuntahan ng ating mga kababayan at sila ay namatay because of that incident na kung saan sila nag-evacuate ay yun ang landslide. Ang mga nangyari po ngayon talagang more than 1 week na umuulan dito sa regions 10, 11, Caraga regions. Kaya marami pong lugar ang binabaha at nagkakaroon ng mga landslide sa mga, lalong-lalo sa mga tabi ng daan. So masisiguro po natin na lahat ng mga evacuation centers ngayon ay safe at wala pong mangyayari nung tulad ng dati. Wag naman sana na yung mismong evacuation centers po ang inanod ng baha. Sir, meron bang mga naitalaring nawawala dahil sa baha at pag-apaw ng ilog? Yung local search and rescue po, kumusta? Naka-alerto yung ating mga rescuers, local responders as well as national responders from the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Fire Protection. Meron po tayong naitalang 5 nawawala. Okay, Yusek, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Kausapin niyo po mga kababayan natin. Ang forecast po magpapatuloy po yung mga pagulan natin, particular dyan sa Visayas at Mindanao. Well, iwasan na po muna natin ngayon yung pagbiyahe at meron tayong mga kababayan na stranded ngayon in different ports, in Cebu, Dumaguete, Maasin, Camarines Sur, Masbate, and Sorsogon. And we have a total of 2,198 passengers na stranded. So kung maaari po sana iwasan ng pagbiyahe o paglayag ng mga fishermen para hindi po tayo mapalagay sa peligro. At yung pong nagbibiyahe naman para hindi po kayo mapasama sa napakahabang pila ngayon ng mga stranded vehicles, stranded sea vessels and rolling cargo. At yung pong mga nakatira sa mga mababang lugar at na-classify po natin na flood-prone and landslide-prone areas, we have been conducting pre-evacuation activities at ito ay ginagawa ng local government unit. Sumunod po tayo sa ating mga advisories at advice ng mga disaster managers and local chief executive para po hindi malagay sa peligro ang kanilang mga pamilya. Ang national government po as well as local government units ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan at nagbibigay po tayo ng relief goods. At yung mga lugar na hindi po napupuntahan na dahil na-isolate ay dinadala po natin at ginagamit natin ang Navy vessels as well as yung helicopters ng Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi, Undersecretary at Executive Director Eduardo Del Rosario ng NDRRMC.